Sa pagpapatuloy ng nakaraang kabanata, pagkatapos makapasok sa harang, masayang sinabi ni Xu Mingyao, maghintay lang kayo riyan. Hahanapin ko muna ang aking munting asawa. Nang marinig ito, natarantang sumigaw ang lasinggo, ha? Sa sandaling iyon, nagpumilit din ang babae at sumigaw, munting asawa, huwag mo akong iwan. Gusto ko ring sumama sa iyo. Naiinis na sinabi ng lasinggo, wala ka talagang hiya. Nagpaliwanag ang babae, kung makakapasok naman, ayos lang na samantalahin nila ako ng kaunti. Hindi naman sa magiging asawa niya talaga ako, di ba? Kasasabi niya pa lang nito nang sumigaw ang lalaking nakatakip ang mukha, kaibigan, nakabalik ka na. Tuwang-tuwa na sumigaw ang babae, kaibigan. Alam kong hindi mo kayang sirain ang iyong pangako. Kaya nagpasya kang tulungan kami, tama? Masayang sumagot si Kinnan, ang demonic barrier ay patuloy na gumagana dahil tiyak na may isang dakilang pormasyon sa loob na nagpapanatili nito. Hanggat masisira natin iyon, tiyak na maglalaho ang demonic barrier na ito. Makakaisip ako ng paraan para tulungan kayong sirain ito mula sa loob. Ngunit kailangan ninyong magdagdag ng 2 pang immortal blessed level na kayamanan. Nang marinig ito, agad na nagalit ang babae at sumigaw, walang hiya. Nababaliw ka na ba sa kagustuhan mong magkaroon ng mga immortal blessed na kayamanan? Kalmadong sumagot si Kinnan, binabati kita, tama ang hula mo. Umiling ang lalaking nakatakip ang mukha. Hindi maaari. Kahit kami ay hindi makakapaglabas ng ganyang karaming immortal blessed na kayamanan. Pinakamarami na ang isang immortal blessed na kayamanan at idadagdag namin ang isang sinaunang dao na sandata. Ano sa tingin mo? Sumingit si Xu Mingyao, hindi sapat. Maliban na lang kung tutulungan ninyong 3 kami ng walang anumang kondisyon sa isang pagkakataon. Mariing tumanggi ang babae, imposible iyan. Ang pinakamarami na naming maibibigay ay iwanan ang isang hibla ng aming banal na kamalayan, Kidisnim, para tulungan kayo ng 1 beses. Naisip ni Kinnan na hindi masama ang alok ng babae, kaya sinabi niya, sige. Naglabas ang lasinggo ng isang card na may mata at sinabing, nga pala, bago kayo pumasok, gawin mo muna itong hand seal. Sa ganoong paraan, maibabahagi mo sa amin ang iyong pananaw at maiiwasan mong makakita ng pormasyon na hindi mo naman makikilala. Tinanggap ni Kinnan ang sandata at sumang-ayon sa kanila. CJ. Pagkatapos ay tumingin siya sa 3 at naisip, kung mayroon man akong ayaw ipakita sa kanila, pwede ko namang harangan na lang. Sumunod, tinawag ni Kinnan si Xu Mingyao, halika na, tingnan natin sa loob. Naging sabik muli ang babae, sige na, bilisan nyo. Huwag ninyong kalimutan na naghihirap kami sa paghihintay dito sa labas. Sa sandaling ito, nakarating na si Kinnan sa harap ng 3 palasyo. Makalipas ang ilang sandali, may hawak na siyang isang formation plate, at naisip, ito na ang ika-negatibo 37 na formation plate na nakuha natin sa daan. Nagsalita ang banal na kamalayan ng babae, bata, ang dami mo nang nakuha na formation plates. Ano pang gagawin mo sa mga iyan? Ibenebenta mo ba? Tila mas may alam ang lasinggo. Sinabi niya, teka, ang formation plate na iyan ay isa sa 7 dakilang sinaunang pambihirang pormasyon. Nagulat si Xu Mingyao at nagtanong, ang 7 dakilang sinaunang pambihirang pormasyon. Ibig sabihin, kaya nitong labanan ang pormasyon ng isang eksperto sa Master Realm, Tiisit. Kinumpirma ng lalaking nakatakip ang mukha, tama. Ngunit ang ganitong uri ng formation plate ay naglalaman ng tunay na hangarin ng dakilang dao. Maliban sa lumikha nito, sinumang pilit na humawak dito ay aatakihin. Pinaalalahanan ni Kinnan ang iba pa, sige na. Sa ngayon, sapat na ang mga killing formation plates na nakuha natin. Pumasok muna tayo sa palasyo sa kaliwa. Kaya't lumapit si Kinnan sa pinto ng palasyo at itinulak ito. Bumukas ang pinto at sa loob ay isang walang lamang bulwagan. Pumasok sina Kinnan at Xu Mingyao, tumingin sa paligid ng may pagkadismaya at bumuntong hininga, bakit walang kahit anong laman dito?
Pinaalalahanan ng babae ang munting halimaw. Ano ba ang alam mo? Noong panahon ng 10 dakilang immortal na baboy, isang malaking digmaan ang sumiklab na halos sumira sa buong dakilang kaharian sa itaas at sa mababang kaharian. Ang mga antigong larawan na nakasabit sa 4 na pader ng palasyong ito ay malamang na may kaugnayan sa malaking digmaang iyon. Narinig ito ni Minvong at mayabang na sumagot, kung totoong nagkaroon ng ganoong klaseng digmaan, paanong wala akong kaalam-alam? Sa kabila ng lahat, nanirahan ako sa immortal na dominyo ng 9 na langit sa loob ng 10,000 taon. Sumagot ang babae, kakatwa kung may alam ka nga. Pagkatapos ng digmaang iyon, halos lahat ng bakas nito ay binura na. Tila isang talaan na lang ang nanatiling buo, habang sa ibang lugar ay pira-pirasong impormasyon na lang ang natitira. Sa pagkakataong ito, sumang-ayon si Xumingyao sa sinabi ng babae. Tama siya, wika niya. Nang marinig ito, napabulalas ang babae, alam mo rin pala, bata ka. Mukhang may napagdaanan ka ng karanasang kahanga-hanga. Muli siyang nagsalita kay Kinnan, sa madaling salita, napakataas ng halaga ng mga larawang ito sa pader. Kayong dalawa, wag muna kayong umalis. Kailangan ninyong isaulo ang mga ito. Tumingala si Kinnan sa mga larawan sa pader at sumang-ayon sa mungkahi. Matapos ang ilang sandali, nasa ulo na ni Kinnan ang lahat ng larawan. Sinabi niya sa kanila, tara na, puntahan natin ang palasyo sa gitna. Masayang sumang-ayon si Xumingyao. Naglakad si Kinnan patungo sa tarangkahan ng palasyo at itinulak ang pinto. Ngunit sa kabila ng lakas na ginamit ni Kinnan, hindi niya ito maitulak. Nang makita ito, mas lalo pa niyang nilakasan ang pagtulak, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nagulat si Kinnan at nagtanong, Anong nangyayari? Ginamit ko na ang lahat ng aking lakas ng immortal pero hindi ko pa rin mabuksan. Nang makita ni Xumingyao sa tabi na hindi mabuksan ni Kinnan ang pinto, sinabi niya, hayaan mong subukan ko. At saka, ginamit din ni Xumingyao ang kanyang lakas para itulak ang pinto. Gayunpaman, hindi pa rin ito natinag. Dahil dito, nagtaka si Xumingyao at napabulalas, ano ito? Pati ang babae ay nagtaka rin. Hindi dapat ganito. Naisip ni Kinnan, posible kayang ayaw akong makita ng mga immortal. Ngunit kung binigyan na nila ako ng isang patak ng dugo ng demonyo at dinala pa ako rito, bakit ayaw nila akong makita? Kaya sinabi niya sa kanyang mga kasama, puntahan natin ang 3 palasyo. Mabilis na nakarating sila sa harap ng 3 palasyo. Lumapit si Kinnan at binuksan ang pinto. Sa pagkakataong ito, madali itong bumukas. Nakahinga ng maluwag si Kinnan. Mabuti na lang at nabubuksan ang pinto ng palasyong ito. At saka, pumasok na sila sa loob ng 3 palasyo. Sinabi ng taong nakatakip ang mukha kay Kinnan, mag-ingat kayong dalawa. Kung ang palasyong ito ang pangunahing libingan, tiyak na naglalaman ito ng hindi mabilang na mga bitag. Nang marinig ito, agad na lumingon-lingon sa paligid sina Xumingyao at Kinnan. Mabilis na may napansin si Xumingyao. Tingnan ninyo, sabi niya. Sinundan ng grupo ni Kinnan ang direksyong itinuro ni Xumingyao at nakakita sila ng isang kabaong. Sa loob nito ay may isang taong nakahiga. Ito ay isang matandang lalaki na tila mahimbing na natutulog. Hula ni Kinnan, siya na kaya ang tinutukoy na immortal. Agad na sinabi ng babae, hindi. Iyan ang bangkay ng matandang humahamon ng espada. Tumingin ang babae sa kabaong at sinabing, nakita ko na ang larawan ng matandang humahamon ng espada sa tahanan ng kanyang mga inapo. Pagkatapos nito, lumingon ang grupo ni Kinnan sa paligid upang pagmasdan ang sitwasyon. Nagsalita si Xumingyao, mayroon pang 9 na kabaong, at ang mga kabaong na ito ay walang anumang selyo o pagbabawal na nakalagay sa mga ito para sa atin. Sa sandaling iyon, sumigaw sa gulat ang taong nakatakip ang mukha, ano? Ito ba ang mga labi ng mga dalubhasa sa pangunahing dominyo? Naisip ni Kinnan, wag nang sabihin ang mga labi ng mga dalubhasa sa pangunahing dominyo,
kahit na ang libingan ng mga ordinaryong immortal ay magkakaroon ng maraming selyo upang maiwasan ang pagkasira o pagnanakaw ng mga labi. Kung ang mga kabaong na ito ay walang selyo, hindi ba't nangangahulugan iyon na magagamit ko ang mga ito para buhayin muli si Prinsesa Meow Meow at si Jayang Bilan? Ngunit sa sandaling iyon, naalala ni Kinan ang isang masakit na problema. Muntik ko nang makalimutan, ayon sa pamamaraan ng baliktad na inyang, tanging ang mga bangkay ng mga namatay sa loob ng 7 araw ang maaaring gamitin bilang sisidlan para sa muling pagkabuhay. Ang mga bangkay na ito ng mga dalubhasa sa pangunahing dominyo ay sino ang nakakaalam kung gaano nakatagal na silang yumao. Mukhang hindi na sila magagamit. Gayunpaman, umalingaw ang boses ni Emperatrice Feiyu, ang mga katawan ng mga dalubhasa sa pangunahing dominyo ay mga katawang nakamit na ang dao, lubos na nakahihigit sa mga walang kapantay na pinuno at sa mga 9 na langit na supremes. Maaari mo silang gamitin upang buhayin muli si Prinsesa Meow Meow at si Jayang Bilan, ngunit kailangan nilang sipsipin ang dao na nasa loob, kaya't maaaring hindi sila agad magising. Bukod dito, matagal nang patay ang mga katawang ito. Bagamat maaari pa ring gamitin bilang sisidlan sa muling pagsilang, malamang na 1,000 lamang ng kapangyarihan ng pangunahing dominyo ang kanilang mapapanatili. Naisip ni Kinan, kahit na 1,000 na lang ng pangunahing dominyo ang matira, iyon ay pangunahing dominyo pa rin. Tiyak na mas mabuti ito kaysa sa paggamit ng mga bangkay ng mga 9 na langit na supremes. Kaya't sinabi niya sa babaeng katabi niya, Mengyao, gusto kong kunin ang mga bangkay na ito ng mga dalubhasa sa pangunahing dominyo. Lumingon si Xu Mengyao kay Kinan at sinabing, sige lang. Ngunit, mariing tumutol ang isa pang babae, bata, huwag kang padalos-dalos. Bagamat walang selyo rito, ang 10 bangkay na ito ng pangunahing dominyo ay malamang na isang pin na sinadyang ilagay dito. Kung basta-basta mo itong gagalawin. Sa sandaling iyon, ikinumpas na ni Kinan ang kanyang kamay. Kinuha niya ang lahat ng kabaong sa loob ng kanyang singsing na imbakan, hindi pinapansin ang pagtutol ng babae. Sa kanyang puso, matatag ang kanyang pasya, basta't makakatulong ito upang palakasin sina Prinsesa Meow Meow at Jayang Bilan pagkatapos ng kanilang muling pagkabuhay. Kahit na mapanganib, kailangan ko itong gawin. Nang makita ang padalos-dalos na ginawa ni Kinan, natakot ang iba at tinakpan ang kanilang mga mata, bumubulong sa sarili, lagot na tayo nito. Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, binuksan ng babae ang kanyang mga kamay, sumilip sa pagitan ng kanyang mga daliri, at sumigaw sa pagkamangha, ha. Pagkatapos, nagkatinginan sila sa paligid at nagtanungan, walang nangyari. Sinabi ni Xu Mingyao sa kanila, 10 hininga na ang nakalipas. Kung walang nangyari, dapat na tayong magpatuloy. Sumang-ayon si Kinan na makatwiran iyon, kaya't masaya niyang sinabi sa kanila na tulala pa rin, tara. Pagkatapos, pumasok sina Kinan at ang 3 banal na kamalayan sa loob ng kuweba. Pagkapasok pa lang, lumitaw ang ilang mga kayamanan, ang tabak ng sandali, ang kambal na espada ng pilak na ningning, at ang sib na pumupuksa sa mga immortal. Nagningning ang mga mata ng babae at sumigaw, Diyos ko. Napabuntong hininga ang taong nakatakip ang mukha, ang 3 kayamanang ito, bagamat hindi maituturing na mga kagamitang dao, ay naiiba sa ibang mga kagamitan dahil naglalaman ang mga ito ng kumpletong pamana ng mga sining. Ang sining ng tabak ng sandali, ang sining ng espada ng pilak na ningning, at ang sining ng sib na pumupuksa sa mga immortal. Ang bawat isa ay isang malayang sining ng dao na ginamit ng mga kilalang dalubhasa sa pangunahing dominyo. Sa pagkakataong ito, hindi nagpahuli si Xu Mingyao at agad na ipinakita ang kanyang kaalaman. Ang tinatawag na karaniwang sining ng dao ay karaniwang mapapag-aralan lamang pagkatapos makumpleto ang isang buong pamamaraan ng pagtahak sa dao, na nagbibigay daan sa pag-aaral ng sining ng dao, na naugnay sa pamamaraang iyon, o sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaliwanagan sa puso at paglikha ng sariling sining ng dao. Ang malayang sining ng dao ay medyo naiiba. Umiiral sila nang hindi nakadepende sa isang pamamaraan ng pagtahak sa dao, at ang kanilang kapangyarihan ay karaniwang mas malakas kaysa sa karaniwang mga sining ng mahika.
Ang bawat isa ay may halagang mas mahalaga pa kaysa sa anumang banal na kayamanan mula sa lupain ng mga immortal. Tumango si Kinan bilang pagsang-ayon, ganoon pala. Sumaya rin ang kalooban ni Xu Mingyao at sinabing, hindi ko akalain na may ganito kagandang bagay dito. Kinan, kunin mo na agad ang tabak ng sandali na iyan at pag-aralan itong mabuti. Ngunit, may ibang mungkahi si Kinan, Mingyao, gusto ko munang buhayin muli sina Prinsesa Miao Miao at Jayang Bilan. O kaya ikunin mo muna itong tabak ng sandali at pagkatapos ay turuan mo na lang ako kung paano. Nagkunwaring nahihiya si Xu Mingyao at sinabing, yamang iyan na ang sinabi ng aking munting ginoo, paano naman ako makakatanggi? Nang makita ni Minvong na may magandang bagay, lumabas siya at nagtanong kay Kinan, maaari mo bang ibigay sa akin ang sib na iyon? Naisip ni Kinan na ang isang ito, sa kabila ng lahat, ay isang tapat at masugid na tagasunod. Kaya ano ba naman ang isang sib? Pumayag siya, sige. Sa sandaling iyon, hindi alam kung ano ang natuklasan ng taong nakatakip ang mukha, ngunit malakas siyang sumigaw, teka. Bata, tingnan mo ang batong pedestal na iyon. Subukan mong idiin ang marka ng kamay dyan, baka makatulong iyon para makaalis tayo sa libingang ito. Lumapit si Kinan, ipinatong ang kanyang kamay sa batong pedestal, at sinabing, sige, susubukan ko. Sa ilalim ng kamay ni Kinan, na-activate ang isang nakatagong mekanismo. Isang liwanag ang lumitaw, at kasabay nito, ang tatlong palasyo ay nagsimulang yumanig ng malakas. Ang buong tatlong gusali ay umuga. Ito ay nakakuha ng atensyon ni Kinan, Xu Mingyao, at maging ni Minvong. Lahat sila ay lumingon. Sinabi ni Xu Mingyao sa tatlo, mukhang natanggal na ang mga pagbabawal sa libingan. Maaari na kayong umalis sa lugar na ito. Pagkasabi pa lang nito, ang tatlo ay agad na naglaho na parang bula. Matapos maghintay ng libu-libong taon, sa wakas ay nakaalis din sila. Nang makitang nakaalis na ang tatlo, sinabi ni Kinan kay Xu Mingyao, kung gayon, magpatuloy na tayo. Mabilis na nakahanap silang dalawa ng isang malaking pinto na nakasara. Nang lumapit sila, kusa itong bumukas, na nagbibigay daan para sa kanila. Ngunit sa unahan ay mayroong isang harang pang-espasyo, kung saan may nakasulat na mga salita, isang tao lamang ang maaaring magpatuloy. Naunawaan ito ni Xu Mingyao at sinabi kay Kinan, mukhang hanggang dito na lang kita masasamahan. Ang susunod na landas ay kailangan mo ng tahakin mag-isa. Samantala, sa labas ng tarangkahan ng ikatlong palasyo, isang ingay ang narinig. Agad na lumingon ang tatlong nakakulong. Bumukas ang pinto at si Xu Mingyao lamang ang mag-isang lumabas. Nagulat ang babae at nagtanong, bakit ka lumabas dito? Kalmado siyang sinagot ni Xu Mingyao, ito ay pagkakataon na para sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong siya, at kayo, maaari na kayong umalis sa libingan, bakit hindi pa kayo umaalis? Ibibigay ko na sa inyo ang aking token. Pagdating ng panahon, ipadala nyo na lang ng direkta ang mga ipinangako ninyo. Nang marinig na tila pinapaalis na sila ni Xu Mingyao, tinakpan ng dalawang lalaki ang kanilang bibig at nagkunwaring umubo, ehem, ehem. Sinabi ng babae, hindi pa kami sanay sa labas. At saka, hindi naman kami nagmamadali, kaya bakit hindi na lang namin kayo hintayin dito? Nagkaroon ng pag-iingat si Xu Mingyao. Ang tatlong ito na sinadyang manatili ay tiyak na may natuklasan na lihim na itinatago si Kinan at gusto nilang alamin kung ano iyon. Samantala, sa kaloob-looban ng ikatlong palasyo, naisip ni Kinan, bakit ang lamig dito? Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa isang malaking batong pinto at sinabi, ito na nga ang lugar. Walang pag-aalinlangang binuksan ni Kinan ang malaking pinto at pumasok sa loob. Agad na isang napakalamig na hangin ang bumuga mula sa loob ng pinto, na may nakakakilabot na hagunot.